Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa lamang ito sa mga tipikal na ikinikilos ng isang gold digger sa China. Modus na mga ito na para makuha ng lalaki ang inaasam-asam nitong matamis na oo ay dapat gastusan niya ito at ibigay lahat ng kanyang nanaisin. Sa mga nakalipas na linggo, ang mga salitang fat cat ay madalas na nasa mga search field ng Weibo ng China. Ang Weibo ay ang version ng kanilang Facebook. Isang binatang gamer na may username na FatCat ang napariwara at nasayang ang buhay para lamang ibigay ang luho ng kanyang girlfriend na nakilala lamang niya online. Sa sobra nitong pagmamahal sa girlfriend ay pinatayuan pa niya ito ng sariling flower shop na matagal ng pangarap ng dalaga. Sa mga transfer records sa isang bangko, napagalaman na umabot sa $110,000 o halos 6 na milyong piso ang naibigay na ng binata sa kanyang girlfriend sa loob lamang ng 2 taon. Pero ang lahat na ito ay naglaho at nagdulot lamang ng bangungot na hindi malilimutan ng pamilya ng binata. Dahil sa pakikipaghiwalay ng dalaga sa binata matapos nitong ibigay ang lahat para sa kanya, hindi kinaya ng binatang depresyon at mas pinili na lamang na tumalon sa isang tulay upang kitlin ang sarili nitong buhay. Matapos nitong magpatiwakal, pinost ng kapatid ng binatang conversation na magkasintahan bago pa mauwi sa bangungot ang lahat. Doon ay mababasa kung ano ang totoong nangyari, subalit ayon sa mga nakabasa nito ay hindi umano ito totoo. Kasunod naman ito ay nagpost agad ng video ng pakikisimpatya ang girlfriend, subalit marami ang nakakapansin na sa klase ng pananamit nito ay para umanong hindi ito namatay ng dating kasintahan. Ang ekspresyon din nito ay mukhang hindi seryoso at parang robot umano kung magsalita. Ang terminong gold digger sa China ay ang mga kababaihan o kalalakihan na ginagamit ang kanilang kagwapuhan at kagandahan upang makuha ang nais nila sa kahit na sino man. At ang naging girlfriend ni FatCat na pinag-usapan sa China ay isa sa maituturing na insidente ng pag-atake ng isang gold digger sa kanilang bansa. Maraming mga kababaihan sa China ngayon ang nangangarap na yumaman sa mabilis lamang na paraan nang hindi na nila kailangang magtrabaho at pagpaguran ito. Sa mga nakalipas na linggo, isang programa na matchmaking couples ang naging usap-usapan. Ito ay dahil na rin sa tila ang programang ito ay naging entablado ng mga kababaihang ibinebenta ang sarili o di kayo naghahanap ng mga mayayamang lalaki na mapapangasawa nila. Ayon sa isang ulat mula sa Chinese media, mula noong Pebrero nitong taon lamang, ang mga video na may kinalaman sa matchmaking program na ito ay naging viral na online. Sa programang ito, nag-iimbita sila sa entablado ng isang lalaki at babae na naghahanap ng kanilang mga makakapareho. Ayon sa China Central Television, ang host sa naturang programa ay 6 na taon ang ginagawa ang pag-host at sa mga nakalipas na mga taon ay nasa 40 hanggang 60 couples na ang kanyang naipagpareha. Sa katunayan, ang ilan sa mga couples na ito ay mga ikinasal na at mayroon na ding mga anak. Gumawa din siya ng isang matchmaking groups na 12 na may tig 500 miyembro ang bawat grupo. Noon lamang Abril, ang social media ng host ay umabot na sa 6 million followers at 13 million likes. Subalit lingid sa kaalaman ng marami na hindi pala lahat ng mga couples na sumasali sa naturang programa ay mga single. Tulad na lamang ng isang insidente na kung saan isang lalaki na may asawa na pala ang sumali sa naturang programa. Ang asawa ng naturang lalaki na ito ay napag-alaman na nasa ibang bansa. Nakita lamang niya ang video ng kanyang asawa na nasa entablado ng programa, kaya naman agad nitong ipinost online ang marriage certificate nilang mag-asawa. Na-depress ang babae at hindi nito kinayang bigat ng kanyang nararamdaman. Kasunod nito ay may isa na namang programa na kahalintulad din ng nauna. Ito naman ay isang kompetisyon na kung saan paraan umano ito ng gobyerno ng China upang ibaling ang atensyon ng mga mamamayang maraming reklamo sa isang nakakalimang na programang araw-araw nilang aabangan. Subalit ayon sa mga eksperto,
Hindi umuno sapat ang ganitong klaseng programa upang solusyonan ang problema ng gobyerno. Sa halip ay pinapalala lamang nito ang sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, ang matchmaking at arranged marriage ay naging popular sa China sa mga nakalipas na dekada. Subalit ang mga ganitong klaseng gawain ay may kaakibat na maraming kondisyon at gawain na kung saan sapilitan nila itong ginagawa na tila ibinebenta nila ang kanilang mga anak sa mayamang pamilya. Ang mga babayong mano ay ginagamit na parang mga commodity na kung saan ipinapakita nila ang lahat ng maganda nitong katangiang pisikal upang bumenta sa mayamang mga lalaki. Tila ginagawa sila mga produkto na ipinopost nila online upang umakit ng maraming mga parokyano at customers. Hindi na ito bago sa China at maraming tumatangkilik sa ganitong klaseng mga kalakaran sa bansa. Kadalasan ay ginagamit din ng mga kababaihan sa pag-i-endorso ng mga produkto, subalit sa likod nito ay ang mga kababaihan talaga ang kanilang ibinebenta at ipinopromote. Pero ang ganitong klase ng gawain pala ay malaking pang-aabuso sa mga kababaihan ng China. Ginagamit silang bilang pang-akit ng mga customers at parang mga laruang robot na sunod-sunuran sa ipinapagawa ng direktor o ng kung sino man. Pero ang nakakagulat ay marami sa mga kababaihan ngayon sa China ang nagnanais na maging isa sa mga ito. Ilan sa mga nag-aaral pa lamang sa high school ang tinanong na kung anong mga nais nila matapos makapag-aral. Marami ang nagsabi na nais nilang maging pabalat ng mga produkto o serbisyo na umaakit sa maraming mga parokyano. Ngayon ay bumalik tayo sa kaso ni Fat Cat na dahil sa insidenteng ito, grabe na pala ang gawain ng mga gold digger sa China. Dahil maging ang isang sikat na social media personality sa kanilang bansa ay nagtuturo na din sa mga followers nito ng mga dapat gawin ng isang babae upang makaakit ng mga mayayamang lalaki. Sa katunayan, ang pagtuturong ito ng naturang social media personality ay ginawan pa niya ng course at iba't ibang mga topic. Ang ganitong klase ng pag-aaral sa China upang makaakit ng mga mayamang lalaki ang mga babae ay hindi na din bago. Marami na din ngayong mga tao na naglipa na sa social media ng China ang nagtuturo ng mga ganitong kurso tulad na lamang ng elite socialite recruitment at mga trainings. Lantaran silang nagre-recruit ng mga nais mag-aral sa kanilang mga social media sites. Layunin ng mga programang ito ang i-transform ang isang ordinaryong babae sa isang high society woman. Marami namang mga kababaihan ang kumakagat sa ganitong klaseng pagsasanay at natututunan naman nila ito kaagad sa loob lamang ng isang linggo. Sa maliit lamang na panahon, isang babae ang nagagawa nilang mukhang dominante, malakas ang sex appeal at attractive sa mata ng mga mayamang kalalakihan. Akalain mong pati pala pagiging gold digger sa China na pag-aaralan na din. Sa mga training classes na ito, unang ipinapaliwanag ay sa kung saan matatagpuan ang kanilang magiging mga prospects. Pangalawa naman ay kung paano makikipag-engage sa mga ito. Pangatlo, dapat ay mayroon sila palaging escape plan at backup. Pang-apat, syempre ang pinakamahalaga sa lahat, tinuturuan din sila kung paano silang gagastosan ng isang lalaki nang walang kahirap-hirap. At ang panglima sa kanilang mga itinuturo ay nakafocus din sa mga kabit at kalaguyo ng isang lalaki. Kung matututunan umano ito agad ng isang babae ay tiyak na magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya at madali lamang para sa kanya maging isang successful na gold digger. Ang ganitong mga klaseng kalakaran ay hindi na lamang din sa China talamak. Subalit hindi pangkaraniwan na pinag-aaralan rin pala at mayroong mga kurso tungkol sa kung paano maging isang mahusay at epektibong gold digger. Pagdating naman dito sa Pilipinas, hindi na din nakapagtataka kung nagkalat na din ang mga Chinese na gold diggers na nambibiktima ng mga mayamang Pilipino. Nagagawa nga nila makapasok sa ating bansa ng walang sapat na legal na mga dokumento, makapanirahan dito ng walang pahintulot ng batas at makapagpatayo ng mga ilegal na negosyo na kumikita ng milyon sa isang araw. Tiyak ay kayang-kaya ding lansiin ng mga Chinese gold diggers ang ating mga kababayan, lalo at magaganda ang kutis ng mga Chinese. Talagang hindi mapipigilan ng China sa kanilang mga plano. Kahit na lumabas sa mga balita na bumababa na ang kanilang ekonomiya at nagkukulang ang suporta ng gobyerno sa mga mamamayan nito, mismong mga tao nang humahanap ng solusyon upang maiangat nila ang kanilang pamumuhay sa mabilis at epektibong paraan. Minsan ay hindi na nila alintana ang mga panganib na maaaring idulot ng kanilang mga plano basta ang mahalaga para sa kanila ay matupad nila ang kanilang nais at magawa ang kanilang mga misyon.
Patuloy na naghahanap ng solusyon ng mga Chinese sa kanilang mga suliranin at hindi sila titigil hanggat hindi nila nasosolusyonan ang kanilang mga problema. Pero sabi nga ng marami, ang lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo o sa kahit na sino man ay laging may kapalit na karma, mabuti man o masama. Kaya paalala lamang, mag-iingat sa mga nagiging aksyon natin dahil nabubuhay na tayo sa digital age na kung saan pati ang karma, digital na din sa bilis kung dumating.